Well, mga kapopong, kumusta? Anyway, actually super seryoso nitong topic natin ngayon. At noong mabalitaan kong itong trinatrabaho ngayon ni Hontiveros at De La Rosa na ayon sa kanila isang kulto, ay actually bigla na namang bumalik sa aking isipan itong patungkol sa usaping kulto. Anyway, bago natin pag-usapan yung nangyayari ngayon sa Surigao na patungkol nga sa usaping kulto, ay mayroon muna akong trivia sa inyo, ha? While halos 4 o 5 dekada na kasi ang nakakaraan, ay actually mayroong isang Amerikano ang nagtayo ng isang religious group. At yung religious group na yan hindi ko napapangalanan dahil base sa aking research ay still active pa pala yung grupo na yan hanggang sa ngayon. Anyway, ganito naman ang naging istorya nila. Actually, nagsimula lang sila noon sa mga missionary works. Pero alam niyo ba ang isa sa mga pinakamatinding gawain nila noon upang makapangalap lamang ng mga miyembro? Well, kung pagbabasihan kasi natin yung mga articles na nabasa ko patungkol sa grupo na yan, ay actually ang mga miyembro pala nilang mga babae noon ay sinabihan ng pinaka-leader nila na pumunta sa mga bar o mga bahay inuman upang akitin lamang ang mga lalaking nandoon, na kapag successfully naman na naakit nila yung mga lalaking nandoon sa bar, ay yayayain naman nila ito upang sumanib o sumali sa mga grupo nitong grupong pinag-uusapan natin ngayon. Well, bukod dyan, ay sinabihan rin ang mga miyembro ng kanilang leader na ibigay ang kanilang mga pera at mga properties meron sila. Well, dahil nga sa pangyayari na yan, at dahil rin sa mga gawain niyang grupo na yan, ay tinagurian tuloy sila noong isang kulto. Anyway, ganito kasi yan mga kapopong. Yung kasing kwento-kwento patungkol sa kulto akala ko ay unti-unti na itong nawawala ngayon, most especially na nasa generation na tayo ng technology na ang karamihan sa atin ay hindi na naniniwala patungkol dyan sa kulto-kulto na yan. Subalit, noong mabalitaan ko naman itong nangyayari ngayon sa Surigao, na ang terminology na ginagamit ngayon ng iba't ibang news agency word na cult o kulto, ay bigla naman akong napaisip na kung yang bang kulto na yan mayroon rin kayang pagkakahalin tulad doon sa grupo na isang grupo ng kulto na pinag-usapan natin kanina? Well, ayon naman kasi sa balita ngayon ay mayroon na raw halos 3,600 na mga miyembro yung grupo na pinag-uusapan ngayon sa Surigao, at ibinalita rin na halos 1,500 dyan mga bata pa talaga. Well, biruin nyo yan, ha? Isang grupo na halos 40% ng mga miyembro mga bata. Anyway, dahil nga dyan paniguradong pati kayo napapaisip rin ngayon na parang mayroon talagang kakaiba dyan sa grupo na yan, di ba? At ang isa pa sa pinakamalupit na balita ngayon ay pinipilit pa raw ang ilang mga kabataan na yan na ikasal sa ilang mga nakakatandang miyembro ng grupo na yan. At ang pinakaginimbal naman dyan ako sa balita na yan ay pati raw kasi yung ilang mga nanay o mga babaeng mayroon ng asawa na naging miyembro nga noong grupo na yun ay actually pinipilit rin daw silang ikasal sa iba. Well, biruin nyo yan, ha? Isang babae na mayroon ng asawa pero pipilitin ulit ikasal sa iba? Pero kung pagbabasihan naman natin yung side noong grupo na yan, na grupong tinatawag ang kulto ng ilang mga media agencies, ay sinabi nila na ang karamihan daw sa mga impormasyon na lumabas ngayon sa TV o sa internet man ay ang lahat daw ng yan wala raw katotohanan. Pero kung pagbabasihan naman natin ang trinatrabaho ngayon ni na Senator De La Rosa patungkol nga dyan sa issue na yan at patungkol sa mga impormasyon na ipinadala sa kanila, ay dito ay gustong malaman ni Senator Bato na kung totoo ba na mayroon talagang hidden laboratory na itinatago yung grupo na yun. Yes mga kapopong, isang laboratorio nga. Honestly mga kapopong, bukod kasi doon sa problema sa West Philippines ngayon, ay actually isa itong patungkol sa kulto ang isa talaga sa mga importante na dapat talagang imbestigahan ng Senado. Bakit?
Well, ang katotohanan kasi ay minsan ay ginagawa lamang front yung pagbuo ng isang grupo o isang samahan, at kapag nagkaroon sila ng libo-libong mga miyembro ay minsan ay sila mismong mga miyembro ang nagiging human shield ng kanilang leader. Well, kumbaga ang mga miyembrong na brainwash mismo ng isang grupo ang magtatanggol sa kanilang leader. Pero ang hindi naman alam noong mga miyembro ay actually brainwash lang sila para matago ang tunay na ginagawa talaga ng kanilang leader. Anyway, sa madaling kwento at upang hindi na rin kayo malito, ay ang tunay kasing layunin ng ilang tao sa kung bakit nagbuo sila ng grupo o kulto man sa generation natin ngayon ay actually upang maitago lang ang tunay na masasama at kahindik-hindik na kanilang ginagawa, which is ang number 1 na nga dyan ay ang pagpasok sa paggawa ng isang gamot na sobrang ipinagbabawal sa mundo. Anyway, yung patungkol naman sa nangyayari sa Surigao ngayon ay intayin na lang natin ang resulta nitong investigasyon na mukhang hindi papakawalan ni na Hontiveros at De La Rosa. Pero ang tanong ko naman sa inyo ngayon, most especially sa generation natin ngayon, ay naniniwala pa ba kayo sa mga kulto? O kung meron man, ay mayroon ba kayong kilalang grupo na ganyan? Well, syempre gusto ko malaman ng inyong sagot, so i-comment lang yan sa baba. Ito ay aking babasahin ng personal at pupusuan. At syempre kung may nalaman o natutunan ka sa video, ito ay mag-subscribe ka naman. At nandito na yung inyong mga shoutouts. At kayo rin mga kapopong, kung gusto nyo rin magpa-shoutout o mag-request ng video, ay i-comment lang yan sa baba. At muli ito yung Teacher Popong na nagsasabing, Te Amo!